Hi, my name is Jico Pocholo Salud, and in this video, sasagutin natin yung tanong na bakit ba tayo may problema sa pera? So, stay tuned. Hi, once again, this is Jico, no? Natanong mo na ba sa sarili mo? Ang daming taong gustong yumaman, pero bakit hindi sila yumayaman, di ba? Ano yung reason bakit maraming tao may problema sa pera? Yun yung yun yung itatry nating sagutin, no, dito sa video na to. And I hope mabigyan ko kayo ng, maipasa ko sa iyo yung paniniwala ko kung bakit tayo mayroong problema sa pera. 3 reasons why. So first, lack of knowledge. Marami kasing tao, hindi nila alam kung paano ba maghawak ng pera, no? Paano ba i-manage yung pera nila ng tama, no? Lack of knowledge. So, kung hindi mo alam kung paano ka dapat mag-manage ng pera, no, I highly suggest na aralin mo. And one way of learning is to search mo lang sa Google, sa YouTube, or bili ka ng mga libro, books, or probably join Facebook groups, no? Facebook groups like TGFI, di ba? Maraming magagandang Facebook group na talagang ang aim is pag-educate ng Pilipino kung paano nila hawakan ng tama yung pera nila. So, yun yung reason number 1 na paniniwala ko, no? Reason number 2 is lack of action. Lack of action. Ibig sabihin, alam naman nila kung ano yung dapat gawin, pero hindi nila yung ginagawa. Parang ganun. May mga tao na alam nila kung paano hawakan ng tama yung pera nila, pero alam lang nila, hindi nila ginagawa. Isang malupit na example diyan is yung sa pagsisigarilyo, di ba? Sa pagsisigarilyo. Kung bibili ka ng sigarilyo, di ba, merong nakalagay doon, government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Di ba? So, yung mga tao na nagsisigarilyo, nakikita nila yun, no? Government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Ang tawag doon, knowledge. Knowledge yun. Pero yung mga tao na nagsisigarilyo pa rin sila kahit na nakikita nila na government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Kasi walang action. Walang action, di ba? Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Di ba? When there is knowledge, there is power. Di ba? Pero parang sa paniniwala ko, iba na yun eh. Parang when you lack application dun sa knowledge na natutunan mo, walang power yan. So in short, knowledge when applied is power. Yun yun. Knowledge when applied is power. So yun yung reason number 2. No? Lack of action. And number 3 reason why we have money problems is lack of consistency. So, alam mo na, may mga tao kasi na alam mo na yung may knowledge ka na, and may mga tao naman na gumagawa ng action, pero kumbaga intro boy sila. So, sa una lang nila ginagawa. So, yun yung kulang sa kanila. Sa maraming tao, yun yung kulang. Lack of consistency. Kaya nagkakaroon ng money problem. So, kung iisipin mo, kaya maraming taong mahirap is because hindi sila willing na gawin. Hindi sila willing gawin yung mga actions na dapat ginagawa nila on a regular basis, no? Maraming tao na parang pag-gym, di ba? Sa pag-gym, sabi nila, mag-gym na ako.
Ako na-experience ko yun. Personally, sinabi ko sa sarili ko, mag-gym na ako. Tapos, parang ilang buwan lang, nakalipas, parang, wala, hindi na ako nag-gym. Parang ganun. So, many people lack consistency. So, I hope meron ka natutunan na lesson dun sa na-share ko sa'yo. So, if you're planning to become rich and wealthy sa future mo, so make sure na bantayan mo yung sarili mo dun sa tatlong key points na share ko sa'yo. Ask yourself, sapat na ba yung knowledge ko, or meron ba akong kailangan pang matutunan? And number two, ask yourself, ano ba na ba yung mga actions na ginawa ko papunta dun sa freedom, sa financial freedom? And number three, ask yourself, am I consistent? Am I consistent with the action? So kung meron ka napulot na value, like this video and share this, comment mo sa baba yung mga tao na sa tingin mo na magbe-benefit sa message na to. And I hope meron kang napulot na value. Once again, this is Jico Pocholo Salud signing out. God bless.